2 buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025, formal nang magkaalyansa ang partido ng Pangulo at ang partidong minsan niyang iniwan. Yan ang Nationalista Party na naging partido rin noon ng kanyang ama. Saksi, si Ian Cruz. Wala nang isang taon bago ang eleksyon 2025. Nagpanday ng panibagong alyansa ang partido ni Pangulong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas o PFP at ang isa sa pinakamatandang partido ng bansa, ang Nationalista Party o NP. Ang NP na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar ang pinakabagong kaalyado ng PFP na nauna na nakipag-alyansa sa Lakas NUCD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. I'm very, very happy to have that we are today formalizing that alliance. And that alliance now has formed the largest political bloc in the Philippines. We need to prove to the Filipino people that we are a nation capable of rising above our differences in order to build a bright future for the country. Ang Pangulo na mismo ang nagkwento na nanggaling din naman siya sa Nationalista Party na naging partido rin ng kanyang ama. Tumiwalag lamang daw siya at sumapi sa Partido Federal ng Pilipinas sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo noong eleksyon 2022. Umalis lang ako sa NP dahil tatakbo kong presidente, nagmamadali ako. At NP was still, the Nationalista Party leadership was still trying to assess what will be the political situation for the last political cycles of election ng 2022. Hindi dahil lang hindi kami nagkasundo, dahil ako'y nagmamadali. Wala pa raw senatorial line-up sa ngayon ang koalisyon, pero naniniwala ang PFP na malaki ang tsansa na ang mga i-endorso nilang kandidato ang mangunguna sa midterm elections. Pagdating ng eleksyon talagang malaki dahil halos mag-uusap-usap na lang kami kung sino yung ilalaban at magpag-uusap-usapan na rin lang namin kung ano ang mangyayari doon sa mga different areas natin. Ayon kay Representative Ace Barbers ng NP, nasa 28 miyembro ng Kamara ang kasapi ng Nationalista. Nasa 10 naman ang gobernador at mas marami pa raw sa iba pang local posts. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Sa bahay na ito sa Tulsa, Oklahoma sa Amerika, isang aso ang kitang nagdala ng kagat-kagat na power bank sa kanyang kutsyon. Nagpapahinga rin sa silid ang isa pang aso at isang pusa. Pero nang ninat-ngat niya ang power bank, bigla itong kumislap. Tumakbo ang mga alagang hayop nang lumaki ang apoy. Mabuti at walang nasaktang residente at ligtas na nakalabas ang mga alaga. Ang power bank ay ginagamitan ng lithium-ion battery, kaya paalala po ng mga otoridad, mag-ingat sa paggamit nito dahil madali itong magliyab kapag sobrang mainitan, masira, ma-overcharge o kung hindi compatible sa gadget. Itapon lang din ito sa lehitimong battery recycling facility. Kwela ang hatid ni Dennis Trillo sa kanyang latest TikTok video habang nasa set ng Pulang Araw. At Cesar Montano hindi napigilang maluha sa screening ng kanyang pinagbidahang pelikulang Jose Rizal. Ating saksihan. Nagtapos sa palakpakan ng screening ng digitally restored and remastered 1998 film na Jose Rizal sa Metropolitan Theater bilang bahagi ng Cinemalaya this year. Jam-packed ang sinihan kung saan dumalo ang cast nito, kagaya na lang ni Cesar Montano na hindi napigilan maging emosyonal sa muling pagkakapanood ng pelikula. This movie was released about 26 years ago. Hindi ko akalain mapapaiyak pa rin ako eh. Sobrang ganda. Originally produced ito ng GMA Pictures, directed by national artist Marilu Diaz-Abaya at co-written by national artist Ricky Lee. And I'm very grateful na remastered siya. Inabangan din ang pagpapalabas ng eyewitness episode na Mud Dive ni Mav Gonzalez at ang Boat to School ni Howie Severino. Nagkaroon din ng talkback
sa pagitan ni Howie at ng audience tungkol sa documentary. Ayon kay Howie, naniniwala silang hindi lang pang TV ang ganitong klase ng docu, kundi pang sinihan din. Dito rin nabuksan ang opportunity para magkaroon sila ng interaction sa kanilang audience. IG official ang sigaw ng fans sa bagong IG upload ni Rere Madrid. Spotted kasi sila ni Kai Soto na very cozy sa photo na may black heart. Ipinakilalang pinakamabagsik na karakter sa Pulang Araw. Siya si Colonel Yuta Saito, nagagampanan ni Dennis Trillo. Pero sa kabila ng kanyang tapang at angas on cam, ganito pala siya off-cam, kung saan ipinamalas naman niya ang kanyang kakwilahan sa bagong TikTok challenge. Biro pa niya. O, alam na natin ang ginagawa niya kapag wala siya masyadong Japanese lines sa taping. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Mga kapuso, malayo pa ang Halloween pero buhay na buhay ang mga nagbibihis patay sa Japan. Kahit mainit ang panahon sa Japan, tagos sa boto ang panlalamig sa takot dahil haunted house season. Ang paniwala kasi ng mga Hapon, tuwing summer umuwi sa dati nilang tahanan at nagpupunta sa household altars ang kaluluwa ng mga namayapa. Nangyayari po yan tuwing Obon holidays sa gitna ng Agosto. Dinarayo ngayon ang mga haunted house na may makatotohanang production design at nakakapangilabot na sound effects. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.